Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa Empila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Born to be alive, born to be alive. You see, we're born to be alive. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay October 29, 2021. Sarado po ang mga simenteryo sa buong Metro Manila. At ganoon din po doon sa usapin ng Maynilad. Ang iba po dito po sa Paranaque, Pasay, Las Piñas at ibang bahagi ng Maynila ay sa kasalukuyan po ay tila nagkakaroon po ng interruption sa usapin ng supply ng tubig. At bago po tayo magpatuloy, regards po muna natin. Ito pong si Ma'am Milan Alcaraz. At ganoon din po itong si Miss Maria Pingping. Yan po sa Quezon City. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan dito sa Metro Manila. Ganon din po sa bahagi ng Cavite, Laguna. At yan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Lalong-lalo na po dyan sa Partido area, regards ko po kayo. Opo, so bagamat ngayon ay October 29 na kung saan batay na rin po sa panuntunan ng IATF hanggat maaari po sarado ang mga simenteryo sa buong bansa. Maliban na lang po doon sa kagustuhan ng local government unit kung sakaling sila po ay magbigay ng ordinansa o kaya executive order na magkaroon po ng pagbubukas ng kanilang sementeryo. Opo, so siyempre regards po natin itong si Mesa Apple Gallego dyan po sa Badak Connect ng Barangay San Dionisio at kasama na rin po si Kagawad Rodi Abila at kanyang mga kasama dyan po sa Barangay San Dionisio. Opo, ito pong si Ma'am Milan Alcaraz. Mula po yan sa Consumer Welfare ng lungsod ng Paranaque. So maraming salamat po. At ganun din po, regards po natin itong si Jerwin Sakdalan. At ganun din po itong si Jubela Sumalinog Villares. Opo, so regards ko po kayo, no? Opo, so sa ngayon, bagamat na medyo mabigat po sa ating kalooban na hindi po tayo makapunta doon sa ating mga mahal sa buhay na sa kasalukuyan po ay nasa kabilang buhay na dapat po ito ay bigyan po natin ng pagpapahalaga na mas mahigit na kailangan po natin mag-ingat kaysa po tayo ay dumalaw doon po sa ating mga mahal sa buhay na delikado naman po dahil sa usapin ng paglagana pa rin po ng virus, ano?
Opo, so ang inyong lingkod po, ako'y naniniwala na talagang dapat po natin sundan. Ito pong kagustuhan po ng IATF at ganoon din po ng mga local government unit sa pagsunod po doon sa health protocol na sa kasalukuyan po mula po ngayon October 29 hanggang November 2 ay tuluyan na po munang pansamantalang isasara ang mga pampubliko maging pribadong sementeryo po dito po sa Metro Manila, ganoon din po sa ibang bahagi ng ating bansa. Born. You see the born. Born. Born to be alive. Born to be alive. You see the born. Born. Opo, so kung sakaling hindi po tayo makadalaw, pwede naman po tayong pumunta doon sa... Opo, so ano na lang po tayo ng kandila, no? Magtirik na lang po tayo ng kandila at pagkatapos magbigay po tayo ng kaunting panalangin para po doon sa ating mga nakahimlay naman o kaya sa ating mga mahal sa buhay, ibatid po natin katulad po ng aking magulang, nanay at tatay ay kasalukuyan pong nakahimlay na po sila doon sa aming lugar sa Tigaon, Camarines Sur at talagang ganun po siguro maintindihan naman po tayo dahil hindi pa rin po tayo nawawala sa ilalim po ng pandemic. Opo, doon po sa ating mga kaibigan siguro it's a lit alam nyo naman it's a part of adjustment na lang siguro nating gagawin na siguro bukas pangalawa pagdating naman po na November 3 open naman po yan go. Di ba? So hindi na po muna natin in short, wag na po natin masyadong damdamin. Bagkos tanggapin na po natin na maluwag sa ating kalooban. Opo, ito pong si Ma'am Milan Alcaraz. Regards ko po kayo from Consumer Welfare Office po yan. Opo, so bukas po pangalawa, madam, kami po ay sasadya dyan po sa inyong tanggapan para po tayo magkaroon po ng personal interview po sa inyo para naman po sa kabutihan po ng ating mga mamimili dito po sa lungsod ng Paranaque. Ganon din po doon, siyempre doon po rin sa mga nagtitinda at kung sakaling kami po ay inyong tatanggapin ay amin po kaming pupunta dyan po sa inyong tanggapan. Ma'am Milan Alcaraz, maraming salamat. People need to justify the lies. Opo, so ganun din po pala, doon po sa ating mga kasama sa Drug Free Work, doon po sa Drug Free World. Opo, so nung isang araw, pumunta po tayo dyan sa loob ng Office of the City Mayor naman, sa panguna po ng ating buting Mayor Redonil Bares, and of course naman, ito pong Action Officer na ito pong Paranaque Anti-Drug Abuse Council Office, Action Officer sa panguna po ng ating si Sir Andy Altarios naman, ganun din po itong si Miss Maita Marquez ng Drug Free Work, Drug Free World Philippines. So regards ko po kayo. Opo, so ngayon pong gabi, ngayon po ay Biyernes, Biyernes, October 29, 2021 siguro. Ang ating pong magiging programa, so hindi po muna tayo po-focus doon sa usapin ng mga noon po sa malilungkot na balita. Siguro maging masaya muna tayo, Opo, so siguro huntahan lang po muna tayo. And of course naman, ito pong si Miss Sabas Leonor. Yan po sa Office of the YSDO, Youth and Development Office, Youth and Sport and Development Office, at ganun din po siyempre ang kanilang department heads na ito pong si Sir Alex Dandan, si Sabas Leonor ay ating kasama po yan. Masipag po yan at talagang maasahan at magaling. Opo, si Sabas Leonor dyan sa YSDO, regards ko po kayo lahat. At ganun din po yung mga kasama natin na tila alam nyo na. Opo, so ganun din po itong si Jerwin Sakdalan. Opo, so ang sabi niya, regards natin, ito pong si Consial Popoy Molina, yan po sa lugar ng Marcelo Green, na talaga naman ito pong si Kuya Popoy Molina, sa Sabak din po bilang Consial, bilang City Councilor for 2022. Opo, at saka yung pong yung kaibigan, ito pong si Madam Bewley Frankland. Nasa kasalukuyan po ay nandiyan po sa kanyang resort, diyan po sa lugar ng Boracay. Regards po natin talaga naman
Opo. Nagiging maganda po ang takbo po dyan ng ating turista na dahil so talagang nagbukas na po tayo na subatid po natin, medyo masaya na po ang ating mga kababayan dahil nga po doon sa resulta ng patuloy na pagbaba sa hawa ng virus. Opo, siyempre ito po ay nangyari dahil sa pamagitan po ng, alam nyo naman po, sa pamagitan po ng bakuna, yung vaccination naman, na tila talaga yung po ang dahilan, kaya po bumaba po ang hawaan ng virus mula po sa COVID-19. Opo, on the 2021 guidelines open before October 20, 2021 and after November 2, 2021 for cemeteries, memorial parks or columbarians. Pagkatapos close dates. Ito po mula po kanina ngayon October 29, 2021 to November 2, 2021 naman Opo, so ito po ito po ang pinaka close dates at ganoon din po yung tinatawag na venue capacity 10 persons per group. 30% to venue capacity at 50% if LGU allow it. So 50% kung sakasakaling papayagan po sila ng local government unit. So in close, mula po ngayon October 29 hanggang November 2, 2021 ay talagang sarado na po ang nabanggit na sementeryo. You see before, So Mr. Chairman, pakitingnan natin yung tungkol doon sa usapin ng Maynilad, so marami na po, Opo, so talaga na yung ating mga kababayan, siyempre, nag-imbak na po sila ng tubig dahil batid naman po natin yung po tinatawag na information dissemination at paalala ng Maynilad, ganun din po ng mga local government unit, tungkol pa rin po sa magiging interruption mula po sa usapin naman po ng Maynilad dahil tila dito po sa bahagi, ito po mismo sa Paranaque ay tila may inaayos po na main pipe o yung pong pinakamalaking tubo na dinadaan naman po ng supply ng tubig ay tila po ito ay ililipat dahil po sa usapin pa rin po ng project po ng ating gobyerno doon po sa usapin ng Skyway dito po sa lugar ng Paranaque City. yes, you were born. Opo, yan po, Paranaque, October 31, 2021, mula alas 2 ng hapon hanggang November 1, 2021, hanggang more or less 11:59 p.m. So yun po ang ayan po ang schedule water interruption dito po sa lungsod ng Paranaque. Opo, ganun din po noong October 31 to 2021 sa ganap na alas 2 ng hapon at November 1 hanggang 2021, yan naman po ay para sa Makati at Pasay. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, Opo, doon po sa ating mga kaibigan dito naman sa lugar ng Maynila. Yung pong mga kasama po natin sa pamamahayag, regards po natin. Sabi nga na ba, partner? So regards ko po kayo. Ganun din po yung Pamunuan National Press Club. Kumusta na po kayo itong presidente na ito pong si Paul Gutierrez. Sir? So bagamat ako ay so regards pa rin kita. Total magdi-December na. Ang sabi nga po nila mas magandang bigyan po natin halaga positive side, para naman buhay na buhay po ang ating Pasko. Ganun din po ang ating mga kaibigan dito po sa Laguna. Opo, so ito pong sa pangunguna pa rin po nito pong si Ms. Larny Baraero, ganun din po si Mr. R.G. Salgado, maging ito pong si Mr. Levi Tatad, yan po sa lalawigan ng Laguna. So ito pong si Mr. Otredla Bernardo. So biglang mukhang biglang nagparamdam, kumusta ka na? Bakasyon po tayo, bakasyon mula po Sabado, Linggo, Lunes. So pagdating po ng Martes, pagkaalam ko po may pasok na, dati-rati po kasi pagkakaalam natin hanggang 2. Pero ngayon tila pagdating ng to,
Hindi na po holiday. May pasok na yan. Oo, Mr. Obrevla Bernardo, magandang gabi po sa iyo. You see the born. Opo, so doon po, ganun din sa ating mga kaibigan na tila uuwi po ng probinsya, lalong-lalo na po din sa southern parts of Luzon, ano? Diyan po sa, siyempre, diyan po sa Quezon, Bicol, papunta po doon sa lugar naman po na Masbate, hanggang po doon sa Kabisayaan. Opo, so ito pong PITX, dito po sa lungsod ng Parañaque, yung pong malaking terminal po rito, ay tila dinagsapo ng mga ating mga kababayan naman na gusto na umuwi. Opo, so doon po sa ibang lugar, medyo hindi po mahigpit at hindi na po sila hiningi ng tinatawag na PCR test. Opo, ano ba naman, lalong-lalo na po sa amin, ay tila kailangan pa rin po ng tinatawag na PCR test bago po tayo makauwi dyan po sa lalawigan ng Camarines Sur. So, in fairness naman, wala po tayong magagawa dahil sila nga po ay nag-iingat na supposed to be. Ito naman po ay ating susundin. Ano? Oh, sabi nga po ni Mr. Otrebla Bernardo, happy long weekend. So maraming salamat Mr. Bernardo naman sa pakikinig at pag-antabay sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Siya po ay tagal dyan naman sa lugar ng Don Bosco. Yan po ay sa ilalim po ng pamahala ng ating buting barangay captain na ito pong si Barangay Captain Concepcion Chona Navarro. Born to be alive. Born to be alive. Opo, Madam, marami po salamat kay Madam Milan Alcaraz. Kuya November, opo. So doon po sa ating mga kaibigan, marami po salamat po, ma'am. Halos kapit, ano lang po tayo. Opo, so pupunta na lang po kami sa inyo para magbigay pa tayong ano. Opo, so marami po salamat. But I never wanted all those things before me to justify. Oh, so doon po pala sa atin dyan po sa Tagaytay. Baga bukas papunta po tayo at tayo naman po ay amoy-amoy naman po tayo at magpapahangin muna tayo dyan sa lugar ng Tagaytay bukas. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, batid po natin na dati-rati nung pumunta po kami. Malungkot, pero ngayon nakita po natin doon sa malaking media entity naman na tila open na po yung Tagaytay City. So, bukas po baka makapunta tayo around 5 AM dyan po sa ating lugar. Dyan po sa ating pupuntahan, dyan po sa lugar ng ano bang barangay yan? Dyan po sa Dapdap. Ang Dapdap po ay nasa baba lang po nung yung People's Park. So doon po sa ating mga kaibigan, sabi po ni Mr. Ito pong Unit 5, ito pong si Mr. Celestino Castrense. Shout out po sa Unit 5, San Valley, good fame po. So magandang maraming salamat po. Ito pong Unit 5 sa panguna pa rin po ni Mr. Tino Castrense. So doon po sa atin mga kaibigan, lahat pong miyembro ng ating Parañaque Net Radio Monitoring Officer and of course, yung pong bahagi po ng reporterial group, yung pong reporter and correspondents, maging ito po mga photographer po natin, ay magkakaroon po tayo ng initial basic orientation seminars para naman po kahit papano mabigyan po natin ng kaunting alam tungkol po sa usapin naman ng reporting doon po sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Opo ba, ito pong si Mr. Ito pong si Mr. Joseph Agunday. Magandang gabi, Sir Gaspar. Shout out. Opo, dyan po sa Barangay San Dionisio at Team Villapuerte. Yes, she was born. Born to be alive. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, magbibigay po tayo ng barangay ulat sa bayan. Dito po sa Barangay San Dionisio naman, doon po sa sa loob po ng ilang araw na kaganapan. Opo, ito pong si Rex Carcido. Bindoy, good evening po. Regards ko po kayo. Regards po natin yung Arsa Parañaque, Arsa Muntinlupa, Arsa Las Piñas. Ganun din po itong ito pong one rider sa panguna po ni ni Kernel. Ni Kernel Bosita naman, regards ko po kayo. Opo, ang sabi po ni Ying Sioko, shout out lahat ng guardians. Huwag pong kalimutan, nalalapit na.
Paki-double check mo, Seymour. Tingnan natin kung anong sabi nito. Nalalapit na. Find a place to stop and settle down. So doon po sa ating mga kaibigan, yan po sa ating screen naman, ito pong si Executive Officer John Hortilano, kasama po ang kanyang deputy na si Deputy Jerry Nolasco naman, na tuloy-tuloy pong nag-iikot sa jurisdiction o jurisdiction po ng Barangay San Dionisio, na siya po ang may hawak ng Traffic Management Office. Ganun din po doon po sa usapin ng peace and order. Siyempre kasama niya po ang buting Barangay Kagawad na si Sir Amon Arcillo naman. Opo, doon po sa ating mga kaibigan, siyempre, regards po natin na magandang ginagawa po sa Barangay San Dionisio, no? Opo, lalong-lalo na po itong si Mayor Pablo Olivares, and of course naman, ang kanya pong mga Barangay Kagawad sa panguna po ni Kagawad Janine Olivares. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan na nabanggit nga po ng ating kasama, na sa kasalukuyan po ay napakalaki na pong pagbabago na talagang dahil po sa pagsusumikap ng ating Barangay Council naman at Barangay ng Barangay San Dionisio, maganda na po ang nagiging resulta, lalong-lalo na po sa usapin ng road clearing, Barangay Road Clearing program o operasyon, ay talaga naman pong naging maganda na po ang nagiging outcome dito po sa Barangay San Dionisio, Opo, so ganun din po, regards po natin si Kagawad Rodi Santos, ganun din po yung Badak Connect sa panguna pa rin po ni Miss Apple Gallego at ng kanyang mga kasama. Opo, so maganda po ang nagiging outcome. Feel alive. Don't you feel alive? Yes, we were born. 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 To be alive. Opo, so ganun din po pala kanina, Kanina po dyan sa Bureau of Fire Protection, dyan po sa, at nagkaroon po ng blessing. Opo, kasi under revision po yan within several months. Sa kanina po ay nagkaroon na po ng blessing. Ito pong Bureau of Fire Protection Office naman, dito po sa lungsod ng Parañaque. Siyempre, pinangunahan pa rin po ito ng buting Mayor Edwin Olivares, maging ito pong si Congressman Eric Olivares, and kasama po ang kanilang mga city councilors naman, at ganun din po itong si Police Colonel Maximo Prial Sebastian Jr. at ganun din po ang kanilang mga kasama dyan po sa Parañaque Police. Opo, so nagiging maganda po, so nagiging maganda po yung sitwasyon, Opo, ganun din po dito sa usapin ng mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa Dr. A. Santos Avenue, maging dito po sa Service Road, maging sa kabahan po ng Doña Soledad. Opo, so tayo po ay natutuwa dahil dati-rati po kasi maluwag. Opo, pero ngayon, ang niluwagan na po sa alert level 3 at ganun din po going down na po yan, going to alert level 2 na yan, Opo, so feel na po natin yung pagbabalik po ng sikip ng kalsada. Siyempre, masikip na po ang trapiko dito po sa Kalunsuran. Opo, so doon na naman po sa usapin hindi po nawawala yung tanong ng tanong sa usapin po ng bakuna, Opo, sa usapin po ng bakuna, wala po akong masasabi sa inyong iba dahil napakarami na po ang bakuna natin, more or less nasa mahigit 30 milyon ang kasalukuyan natin bakuna. Sabi ko po sa inyo, kapag may available na pong bakuna, doon po sa nangangailangan o doon po sa nagtatanong, hindi ko po kayo pwedeng sabihin na wag po kayo magpabakuna. Magpabakuna po kayo dahil po ang ginagawa po ng ating gobyerno, ganun din po ng DOH, yan po ay talagang scientific yan, may mga batayan po yan. Maliban pa po dyan, ito po naman pandemic, ito po ay buong mundo, na kung saan yung pong ginagawa po rito sa Pilipinas ay nauna na pong ginagawa po yan sa ibang bansa. In short, talagang nagiging maganda ang outcome. Opo, kaya kung kayo po ay nagdadalawang isip at magtatanong uli kayo sa akin, ay wag na po kayo magtanong. Kung gusto nyo po,
para isahan na lang tayo, magpabakuna na po kayo. Dahil ang inyong lingkod po nagbabalak na nga po kapag magkaroon po ng tinatawag na booster kung sakasakali ako po ay magpapaturok pa. Dahil sabi nga po nila kapag may booster shot ka na, aba naman kahit para ka ng para kang turo. Kahit makipaghatakan ka pa dyan sa mga, alam yung may virus, makipagsampalan ka pa, o kaya makipagdaldalan ka pa doon sa mga walang pismas, kaya kang makipagsabayan, Oo, dahil protektado ka na. Sabi nga, pag bakunado, protektado. Kung dinagdagan ka pa, ilalong biha. Talagang protektado na kung sakaling magkaroon po tayo ng third ng booster shot. Doon po sa atin mga kaibigan, asa na yung magaling na kapitan ng barangay San Isidro? Opo, dahil nananawagan na po, nananawagan na po ang Department of Interior and Local Government, and of course naman, itong pamunuan ng Interagency Task Force naman, ang sabi nga po nila pong mga local government unit, bilisan nyo na, hanapin nyo na po ang gusto magpabakuna. Yung pong mga ayaw magpabakuna ba, ligawan nyo na yung tinatawag na kapag hindi makuha sa santong dasalan, dagdagan nyo pa ang dasal at pakiusap. So, ganun po talaga. Ang sabi nila doon sa kasabihan luma, kapag hindi mo makuha sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Hindi po ganun, hindi lilinawin po natin na kapag hindi nyo makuha sa dasal, dagdagan nyo pa ang dasal at dagdagan nyo pa ang pakiusap na sila po ay magpabakuna na para po sa kanilang sariling kalusugan, para po sa kanilang pamilya, and of course naman ng ating komunidad. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo, yung pong aking mga kamag-anakan po dyan sa lugar ng Bulacan, mula po dyan sa Malanday, May Kawayan, Marilao, maging dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Opo, so batid po natin Sir Gaspar, saan po may first dose ng Pfizer? Please, yung po tinatawag na brand, hindi po natin pwedeng madetect yan dahil nalalaman na lang po pag yung po ay nandun ka na po sa site, Opo, so batid ko naman tingnan nyo po yung FB page ni Mayor Edwin Olivares kapag may first dose, dumungaw ka na, dungaw ba? Pagkatapos, pag may nabakunahan, lapitan mo lang. Anong tinurok sa'yo? Siyempre, pag yung tinurok doon sa unas, pangalaw, pangatlo, malamang pag magpabakuna ka, ganun din po ang ituturok sa'yo. Kasi pinagbabawal po yan. Pinagbabawal na advance na sasabihin, hindi po ganun. Doon po sa atin mga kaibigan, ang sabi po rito, COVID-19 and the Philippines current active cases as of today. Ito pa yung mabot na 50,632. Yan po ay current active cases naman. Karamihan naman po niyan ay low. Di ba? So moderate at ang iba po high risk. So more or less ang low risk niyan is mas marami. Yes, we were born. So ganun lang po ang technique niyan, ganun lang po ang technique. So mauna ka doon, maaga. So pag may lumabas, anong brand ang tinurok sa'yo? Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, regards pa rin po natin itong presidente ng Philippine Online Broadcasters Association na ito pong si Mr. Errol Consulta Dacame. Yan po sa lalawigan ng Baguio. So yung po palang Baguio. Baguio City open para po sa mga turista. So pil na po ni Mayor Benjamin Magalong ng kanilang lugar ay tila
safety na po. Safety na po sa usapin ng COVID-19. Opo, so yun naman po ay batay na rin po ito sa DOT, no? Department of Tourism, na sana po buksan na po natin ang ekonomiya, lalong-lalo na po sa usapin ng sa usapin ng turismo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Opo, dahil batid po natin na October 29 na ngayon, ano? Opo, so pagpasok po ng November, aba ilang tulog na lang, oh. Ilang tulog na lang, Pasko na. Opo, so yun naman po ang pangako ng ating gobyerno. Sana pagdating po ng Pasko, tayo po ay magkaroon ng kwentuhan. Tayo po ay magkaroon ng winto-winto. Tayo po ay talaga na magkakasama na sa loob ng ating tahanan kasama ang ating mga kapitbahay. Yung po bang kapitbahay natin na nakabati natin, ano? Kung sakaling may kapitbahay tayo na hindi tayo binabati dahil sa usapin ng pandemic, dahil dubli ingat sila. Pagdating ng Pasko ngitian mo na siya. Ngiti bang may pagmamahal? Ngiti po bang may handog na pamasko? Di ba? Kasi ngayon, atin na lang po nung mga nakarang araw po kasi kaya buwan. Opo, maniwala po kayo, yung pong mga kakilala natin, kaibigan o kaya kapitbahay, pag nginitian mo, pagkatapos sumakbang ka ng isa o dalawang palapit, tila tumatalikod na. Di ba? Hindi talaga maiwasan yan. So yun po ang totoo niyan. Kaya doon po sa kapitbahay ko, dati-rati, kapag kami ay nagkakasalubungan doon po sa doon po sa hagdanan, aakyat po kami ng hagdanan, pag akyat po ng aming hagdanan, kapag may pababa, ay tatalikod muna kami. Tatalikod po muna ako. Pag siya po ay nakababa na, saka lang po ako pa aakyat naman. And short, ayaw na po namin na kami po ay magsalubong doon po sa hagdanan. Di ba? So, yun po nagiging sit up ngayon dahil sabi nga po nila, hindi po masama. Hindi po masama mag-ingat. Ang mahirap, yung pong hindi ka nag-iingat, pagkatapos tinamaan ka, mamimerwisyo ka pa sa mga barangay at mamimerwisyo ka pa sa ating local government unit o kaya doon sa ating mga health ito pong ating mga sa usapin ng hospitalization. Di ba? Kaya mas maganda ng maaga mag-ingat kaysa nandoon ka na sa banig ng karamdaman, ubo-ubo, o kaya hindi ka na nakakahinga, sasabihin mo sa sarili mo, paglabas ko, ingat na ako. Ibig sabihin, huling pag-iingat. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maikseng patalastas. Mula po yan sa Barangay San Dionisio. Find a place to stop and settle down.
You see, before, born. Opo, so ito na po nabanggit natin kanina, no? Blessing in inauguration of the newly Parañaque City Police Station and Bureau of Fire Protection, Parañaque. October 29, 2021, a priority project of the people of Parañaque, headed by Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, Congressman Eric L. Olivares, and Parañaque City Council in coordination with Parañaque City Police Station, headed by Chief Police Colonel Maximo Preal Sebastian Jr. And Bureau of Fire Parañaque, headed by City Fire Director, Fire Superintendent Edgar W. Tanawan. Opo, so bagong-bago po ito, no? Opo, so blessing po ito, blessing. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan na ang Bureau of Fire Protection Office po ng lungsod ng Parañaque ay nagkaroon po ng blessing ngayong araw, October 29, 2021. Siyempre, kasama po dyan sa ang butihing Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, Congressman Eric Olivares, at kanyang mga konsilor naman of the City of Parañaque. Okay, so update po tayo sa usapin na ba. Analisa Corpus Pronda, magandang gabi po sa iyo. Opo, si Miss Analisa Corpus Pronda, regards ko po kayo. Opo, so ito po ay karagdagang update pa rin po dito po sa lungsod ng Parañaque sa usapin po ng COVID-19. As of today, October 29, 2021, the total number of active cases in the city of Parañaque is only 276 or 0.7, including no address, unknown barangay, and 26 new cases. Oo, so palakpakan po natin, Mr. Chairman. Dahil dati-rati po kasi, noong kasagsagan po pagtaas po ng COVID, itong 276 po ito, isang barangay lang. Opo, ngayon 16 barangay na po ito. Ito po active cases mula po ito sa iba't ibang barangay. Pakitingnan ninyo po. Ito pong si Miss Ali May Bernardo. Pasi-out naman kay Alberto Bernardo Jr. sa laging nakatutok po sa iyo. Aba, so marami pong salamat, Alisa May Bernardo. So regards ko po, ito pong si Mr. Alberto Bernardo Jr. Regards ko po kayo. Miss Alisa May Bernardo, ano po bang barangay po kayo, ano? Doon po sa ating mga active cases. Baclaran 15, Hadunggalo 2, La Huerta 2, San Dionisio 16, San Isidro 37, Santo Niño 2, Tambo 11, Vitalis 5, Bepoms 52. Aba, ang Bepoms 52 na lang. Dati nalulula tayo doon po sa bilang. Pero ngayon Bepoms 52, Don Bosco 38, Marcelo Green 14, Merbel 22, Monwok 17, San Antonio 13, San Martin de Porres 15, San Valley 14, and Anon Barangay ay 1. So doon po sa atin mga kaibigan na ba? Sabi po ni Miss Alisa May Bernardo, Barangay Don Bosco. Doon po sa atin mga kaibigan. So nakita po natin kung ano po ang pagbabago, no? Nakita po natin ang pagbabago doon po sa mabilis. Doon po sa mabilis na pagbabago. Pagbaba po ng COVID-19 dito po sa ating sa ating syudad. Opo, so pinaalalahanan pa rin, ano? Muling pinapaalalahan ng ating City Government of Parañaque sa panguna ni Mayor Edwin Olivares na sundin ang payo ng ating gobyerno sa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 3 at manatili lamang sa kanilang tahanan kung walang importanteng gagawin sa labas at sundin ang mga guidelines na pinatutupad ng ating pamahalaan upang maiwasan ang pagkahawa at pagka-expose sa COVID-19. Isang paalala mula sa inyong lokal na pamahalaan, lungsod ng Parañaque na maging alerto, maingat at responsable naman.
Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:56 ng gabi. Dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, so doon po pala kahapon, lilipat po muna tayo dito sa lugar ng lalawigan ng Laguna, dito po sa San Pedro, Laguna. Ito po tinatawag na probinsyano party list. Aba naman pumunta po dyan sa San Pedro, Laguna at namigay po ng grasya, biyaya. Opo, so mahigit marami, Opo, so maraming mga kabataan nakatanggap po ng tulong mula po dito sa party list ng probinsyano, na kung saan ito naman po ay nasa tulong na rin po ng siyempre ng City of San Pedro sa panguna po ng buting konsilor na ito pong si Aaron Katakis naman. Opo, at ganoon din po with coordination naman dito po sa ating kasama na si Miss Larne Baraero, na kung saan sila po naka-in-charge naman doon po sa usapin ng coverage sa nasabing okasyon yan po sa lalawigan ng San Pedro. Opo, doon po sa ating mga kaibigan opo, ganoon din po dyan sa lugar ng Calamba, Laguna, na kung saan naman ng ating mga kasama ay tila tuloy-tuloy po nagko-cover at nag-aantabay sa mga kaganapan po dyan sa kanilang tinatawag na area of responsibility naman. Ganon din po dito sa lugar ng Muntinlupa, at siyempre sa pangunguna pa rin ng ating mga kasama po sa team ARSAP. Siyempre po sila po ay nasa sa Unit 8. So regards po natin yung mga ARSAP Muntinlupa, at ganon din po yung mga kasama po natin dito sa lungsod ng Paranaque, maging dito po sa lungsod ng Las Piñas. Doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo na sabi nga po nila so konsadyera, Opo, konsadyera nagsimula po ang jira noong January 2020 nang tila ito pong sausapin ng pandemic halos magdadalawang taon na tayo. Ang sabi nga po nila tila tayo po ay nagkaroon ng jira. Opo, dahil nga po sausapin ng pandemic na yung nakausap ko ni medyo nagkakaedad na. Sabi niya para tayo nagkaroon ng tinatawag ng jira na sa panahon ng hapon. Sabi nila ang pinagkaiba noon noon yung sausapin ng jira ng hapon noong 1945 ba yun o 1942 nakikita po ang kalaban. Opo, sabi nga po nila malayo pa nakikita na po yung mga hapon kung darating, at ganun din po yung mga bomba at yung mga eroplano yung naglalaban na talaga sa taas. Sabi nila kapag nakikita namin papasok na kami doon sa aming mga ginawang ginawa nilang taguan sa silong ba. Nagawa daw po sila ng tawag doon, nila, hinukaya nila ang kanilang mga silong para doon po sila magtatago sa oras na may laban ang ating mga, siyempre, ang ating mga sundalo, at ganun din po itong mga tropa ng Hapon. Opo, pero ngayon, sabi niya ang kalaban, nasa katawan na natin, nasa loob na natin ang katawan, hindi man lang natin naamoy, o kaya hindi daw nakikita at hindi naamoy, pero ang problema, ramdam na ramdam mo kung ikaw nga po ay tinamaan na ng COVID-19. Yun daw po ang pinagkaiba. Aba, ito October 29, 2021. Mula pa rin po ito sa lungsod ng Paranaque. Blessing and inauguration of 8912 building presided by Reverend Father Israel Cross, attended Paranaque City Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares, Councilor Binky Pabes, Councilor Pablo Gabriel Jr. at Kuya Pablo Olivares II, and Mr. Dendo Wenceslao of DM Wenceslao Group of Companies together with the Asiana City. People ask me why I never find a place to stop and settle down. Proud na proud po tayo sa Asiana City na to. Ganun din po dito sa pamilya Wenceslao. Lalong-lalo na po itong si Kuya Dindo Wenceslao. Opo, siya naman po ay nagpalaot sa politika noong 2013 dito po sa lungsod ng Paranaque. Ito pong si Mr. Dindo Wenceslao kung hindi po siya, sabi nga po nila kung hindi po ito nasagi, ito pong si Dindo Wenceslao ay city councilor po sana ito. Kaya lang may dumanang isa nasagi, naiwan po sa pangwalo.
In short, hindi po ano po ito, hindi nakasama sa pangwalo. Oh, di ba? Ito po si Mr. Tulits Malasig. Pa-shout out po, eh. Good evening po, ah. Oh, so ito pong si Tulits Malasig. Regards ko po kayo, no? Oh, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, so gusto ko po sanang gusto ko po uling batiin ito pong si Mr. Dinduin Sislaw, sir. Baka naman po pwedeng itong ang mga security guard nyo dyan po sa Siana area naman. Eh, sana yung pong pampublikong kalsada naman. Eh, sana wag naman masyado silang maging pasiga-sigan dating. Isipin nyo po ba dyan po sa Department of Foreign Affairs, eh? Opo, so napakaraming tao. Siksikan po yung mga tao, eh. Kumukuha lang po tayo ng video. Oh, at saka po ito ay tila sabi ng guard. Oh, hindi ka pwedeng kumuha dyan ng video. Sabi ko bakit? Kasi jurisdiction pa namin ito. Oh, sabi niya, jurisdiction pa namin to. Oh, sabi ko, jurisdiction nyo. Paano nangyaring jurisdiction nyo po ito? Ito po ay pampublikong kalsada. This is a national road naman, along Makapagal Avenue. Oh, sasabihin mo na, jurisdiction nyo yan. Oh, ang jurisdiction po ng mga security guard, yung po mga area of responsibility lang po nila, yung pong kanilang hanggat maaari, yung kanilang pong nasasakupan lang, hindi yung pampubliko. Oh, ipabayan nyo yan sa barangay o kaya sa ating mga traffic enforcer o kaya doon sa kapulisan. Oo, akala siguro nila buong yung kahabaan ng Makapagal Avenue, eh, ginastusan po yan ng national government na umabot po ng more or less 500 million. Oh, di ba? So nagkaroon pa nga po yan ng investigasyon dahil tila yung po nga kontraktor ng nasabing kalsada naman ay tila umado sumagi, tila sumabit, ano. Oh, ang sabi ni Miss Maria Yang, aba, pa-shout out po sa mga nanay na nagmumuljol at naghahalok. Naghahabok pala. Naghahabol ng deadline sa deadline ni Tetser. Oh, so talaga naman naghahabol mga nanay. Nagmumodule na naghahabol sa deadline ni Tetser. Oh, regards po natin yung mga nanay. Oh, itong si Mayang. Oh, so regards ko po kayo. Oh, siyempre, lalong-lalo na po itong idol ng bayan, idol ng Santo Niño, Mr. Nelo Stanislao Panaligang. Aba naman, regards po natin ito pong si Idol Nelo Stanislao Panaligan. Regards mo naman ako sa mga kapitbahay mo dyan sa Area 5, Area 7. Lalong-lalo na si Emma. Oh, kumusta ng ating mga kaibigan niya na die hard pagdating sa kulay luntian. Kulay green. Opo, pero dahil po doon sa mga sumurrender na yung mga kalaban, yung pong mga kalaban ay sumurrender na. Kaya ang kulay natin ngayon, kulay puti. Oh, di ba? Kasi wala na eh. Sumurrender yung mga kulayan. Oh, di ba, Mr. Idol? Nelo Stanislao Panaligan, regards ko po kayo. Okay, so ganun din po pala, no? Saluduhan po natin itong pamunuan ng Senro Parañaque dahil sa tuloy-tuloy pong paglilinis ng mga pangunahing ilog dito po sa lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po doon sa usapin ng plastic bag na pinagbabawal na po dito ang mga plastic bag dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito pong sinasabi na isang gamitan lang. Opo, kung doon po sa ating mga kababayan, sana pagdating po sa usapin ng paggamit ng plastic bag, ganun din po ng mga styrofoam, yan po ay may ordinansa.
Iyan po ay may ordinansa na pinagbabawal po yan dahil nga po sa batay na rin po doon po sa ecosystem. Maging ito po tinatawag na sa ating sa usapinan po ng kalinisan ng ating environment, malaki pong problema ang usapin po sa plastic. Ganon din po itong mga styrofoam, lalong-lalo na po doon sa pagbabaha ng ating mga kalsada o kaya ng ating mga eskinita dahil po sa usapin ng plastic. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan dito po sa lungsod ng Parañaque, siguro po mas maganda doon po sa ating mga kababayan na magkaroon na po tayo ng tinatawag na inisyatibo naman sa usapin ng pag-aayos o pagtatago o kaya pagtatapon ng basura, lalong-lalo na po itong mga plastic na sana wag na po natin isama sa usapin po ng pagtatapong kung saan-saan lamang dahil ito po ang pinagmumulan po ng pagbaha o kaya pagbara ng ating mga estero. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan siguro. So ito na po ay tagawin na po natin na ikusan loob na po natin na tayo po ay magkaroon po ng disiplina sa usapin ng basura dahil ito naman po talaga ay napakatagal na po ng problema na to. Opo, so nagkaroon nga po tayo ng massive segregation naman doon po sa tinatawag na nabubulok, di nabubulok at saka yung po tinatawag na recyclable. Opo, kaya lang unfortunately as of today, as of now, hindi ko po alam doon po sa ibang mga syudad naman bakit po sa usapin ng segregation ng basura ay tila nagiging hilaw ang pagpapatupad nito na kung saan kung tayo naman po ay pumunta doon sa kanilang area of responsibility ay hindi na po natin nakikita yung mga lalagyan na kulay green, kulay pula, kulay yellow. Di ba naman, so doon po naman sa mga businesses naman, doon po sa mga business establishmento naman, lalong-lalo na po yung matatag naman, opo, lalong-lalo na yung operated 24/7, sana the first thing to do is i-comply nyo naman, ito po tinatawag na segregation of garbage, dahil hindi naman po siguro kawalaan na yan sa inyong budget. Di ba? So, dati-rati po, nung panahon na, kwento na naman tayo, kwento na may kwenta. Sa panahon po ng dating Metro Manila Development Authority Chairman na ito pong si Bayani Fernando. Aba naman noong mga panahon na yun, ay sabi ko sa iyo pagdating sa eskinita, bigla ka na lang mabibigla. Bigla ka na lang mabibigla dahil makita mo yung mga tawa ng MMDA, yung pong nasa operasyon o yung mga operasyon team naman, makita mo yung nandun na po sa harap ng pintuan mo. Di ba? So, kapag ang kanyang mga gamit, nandoon po sa baba, sa labas, na talaga namang batid nila na nakakaharang doon sa daanan, bibit at bibit-bitin yun. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa lungsod ng Parañaque, sumasigasig po sila. Naalala ko tuloy nung ito pong arko. Naalala ko po yung arko ng Barangay Santo Niño. Ganito po yan eh. So galing po kami dito sa lugar ng Maynila. Mga alas 5 na po siguro ng ngapon, nakikita po natin pinuputol, nilalagari yung arko ng Barangay Santo Niño dito po sa atin. So sabi ko, bakit bakit arko naman yan? Bakit sinasama doon sa operasyon? Di ba? So nung makita po namin, bilis po kami pumunta dyan sa Barangay Santo Niño, dyan mismo sa Barangay Hall, at pinalam namin ito sa Barangay Kapitana, noon po ay ang Barangay Captain po noon, si Barangay Captain Ismael Dillon. Sabi niya, bakit naman kinuha yung arko natin? Sabi niya. Sabi ko po, kaya nga po nandito kami, kung nagpaalam sa inyo, para kunin yung arko. Sabi ko ng gano'n. Sabi niya, nakuha na ba? Sabi ko, Kap, malamang, nakuha na. Dahil nung umalis kami, wala na. Kinakarga na sa truck.
Opo, sabi po ni Kapi, baka sabi niya, baka pwede natin habulin. Sabi niya, baka pwede natin habulin. Sabi ko, pwede naman po natin habulin yan. Puntahan po natin doon sa main ng MMDA. Opo, dito po yan sa Makati, sa EDSA. Running down the street. Opo, so ang ginawa po namin, dali-dali kami sumakay sa motor. May kasama po kung may isa po kong kasamang media din noon. Sakay po kami sa motor. Diretso po kami dito sa MMDA. Sa MMDA Metro Base. Real life. Pagdating po doon, sabi niya, saan ba yung kinuha? Sabi ko, doon po sa Barangay Santo Niño, doon po sila nag-operate. Sabi ko, hindi ko malaman kung bakit yung arko ng barangay ay talaga naman sinama doon sa kanilang kinuha. Pagkatapos tawag sila doon sa mga kasama nila. Sabi niya, sino ba, kanino bang team yung kaninong grupo yung nag-operate sa Barangay Santo Niño dyan sa Paranaque? Sabi niya, sir, kami may nag-reply. May kausap sila sa radyo. Sabi niya, sir, opo, diretso na kami. Dito na kami sa Pasig. Alam niyo po ba yung Pasig? Yung pong Pasig, nandoon na po yung tunawan ng tunawan po ng mga bakal. Sabi niya papunta na po kami ng Pasig. Ay, sabi nung kausap nyo, yung arko ng Barangay Santo Niño, nadala nyo daw. Sabi niya, may naghahabol dito. Sabi ibalik nyo dito yung arko ng Barangay Santo Niño. Sabi nung kausap niya, sir, nandito na po kami sa Pasig, paano ito? Ay, sabi niya, wag niyong gagalawin ang arko ng Santo Niño at ibalik ninyo doon sa barangay. So yung nakausap po namin doon sa Metro Manila, doon sa Metro Base, nagbigay sa amin ng assurance. Sabi niya, bukas, so pagitan po ng alas 10 hanggang hapon, makakabalik sa inyo yung arko. So wala po kami nagawa, kundi i-report namin kay Barangay Captain Ismail na sabi ko, Kap, bukas daw po ibabalik yung arko. That's why I never find a place to stop and settle down. In short po, kinabukasan, But I never sa awa ng Diyos, want yung arko na ibalik. Kaya lang ang problema, before. pinutol na at hindi na naibalik kung saan inilagay. Nandoon na po sa barangay, iniwan. Kita nyo na po. Ganun kasigasig ang dating MMDA. Po, yung mga existing mga mga bakal-bakal. Yan po sa mga nakikita nila na tila napapabayaan ng bakal. Maniwala po kayo sa hindi. Puputulin at puputulin at puputulin niya. At dadalhin niya sa tunawan sa Pasig. So naalala niyo po ba yung magandang rito? Or obra maestro? Dito po sa bagong paliparan, dito po sa along ano ba yan? Terminal 3 or Terminal 4 ba yan? Terminal 3 dito sa lugar ng Pasay ba? May malaking obra dyan, yung ginawa yung bakal na sabi nga po on record naman. Yung pong rotonda, yung rotonda po ng paliparan dyan sa Pasay, napakaraming bakal po na ginamit. So ang sabi nga po nila, yung rotonda, yung pong itinayo dyan na hindi mo maintindihan kung ano ba ang gusto iparamdam doon sa obra. So na nagkakalaga lang naman daw yun na 50 million pesos. So ganun kaganda. Ay hindi, ganun pala kamahal. Yung pong ginawan rotonda dyan po sa lugar ng Terminal 3, dyan po sa sakop ng Pasay. So hindi po makalipas po ng several years. Yung pong rotonda na yon, dinaanan po ng Skyway. Yung pong Skyway from dyan po sa lugar ng Port Bonifacio, papunta po dito sa Isiana, yung pong sa Entertainment City. Dinaanan po niyan. In short, yung pong ginastusan na more or less 50 million ng ating national government, dinaanan lang po yan at saka sa isang iglap,
yung pong ginawang magandang anong tawag daan, hindi ko ma-describe kung ano ang tawag. Tinanggal po yun dahil po sa proyekto ng Asiana Entertainment City at ngayon wala na po yun. Wala na po yung ginastusan na 50 million pesos ng dating Metro Manila Development Authority sa panguna po ng buting Bayani Fernando. Pero in fairness, ay proud naman. Ay proud po sa inyong lahat na sa pamamagitan po ng dating chairman na ito pong si Bayani Fernando, pag ikaw ay pumunta sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue, dito po sa EDSA at sa mga pangunahing kalsada, dito po sa Quezon Avenue, dito po sa Commonwealth, dito po sa Rojas Boulevard, aba kapag ikaw po ay mapunta dyan, kapag ikaw ay dumaan sa overpass, talagang ang kulay ng overpass, kulay ni Manay Lini Robredo, pink na pink, buhay na buhay ang kulay. Kaya doon po ako proud sa kanya. At naalala nyo ba, Mr. Nilo Stanislao? Noong mga panahon na yun, yung mga taxi driver, maging mga driver, yung mga jeepney, o kaya mga buses, na talagang halos pumuputok ang kanilang panto. Kapag sila po ay nagmamaniho, wala silang mapag-iwanan ng kanilang tinatawag na tawag ng tadhana, yung pong kanilang pagbabawas. Ito pong dating chairman na si Metro Manila Development Chairman Fernando, sabihin ko po sa inyo, siya lang po ang nagmalasakit sa mga chochoper, doon po sa mga humahawak ng manibela, dahil po siya po ang naglagay ng napakaraming tinatawag na urinal. Yan po sa kahabaan ng mga pangunahing kalsada. Palakpakan natin yan, Mr. Chairman, dahil ito pong si Bayani Fernando, dahil po itong si Bayani Fernando talagang may pagmamahal at pagmamalasakit doon po sa ating mga kababayan na palaging nasa kalsada araw at gabi. Palakpakan talaga natin yan, Mr. Chairman. So yun po ang maganda sa buting Chairman Bayani Fernando dahil malaki po ang ginawa niya. Kaya lang, ang sabi po noon ay tila minsan, dahil na rin po sa kapabayaan ng mga taong involved sa paglilinis ng nasabing urinal, sabi ko sa inyo, marami po rin po ang hindi rin po naging satisfied. Dahil nandito ka pa lang sa Paranaque, pag inalat-alat ka, papunta ka pa lang ng Pasay, naaamoy nyo na po yung urinal. Yun naman po ang naging negatibong resulta ng urinal na yun. Pero kung hindi po yun napabayaan ng local o kaya ng barangay level, siguro sa sa local government unit lang naman siguro dapat maglinis noon. Sabi ko po sa inyo, napakaganda po ang proyekto na yon. Opo, kaya lang sa ngayon, nung umalis siya at napalitan ng iba, hindi na po pinagpatuloy ang nasabing programa, bagkos ay talagang tinanggal po lahat. Kaya po yung ating mga driver, balik sakit pantog na naman. Ang iba nga po, nagtawag doon, nagbabaon na lang ng pwede na lang maihian. Opo, dahil kung talagang wala na po silang magawa, nandiyan na po ang tawag ng kalikasan, sila po ay nagkukusa na lang doon sa kanilang sasakyan. Yun po ang nasabi sa akin nung naking nakausap, dahil nabanggit ko nga po yung kung gaano kahalaga yung tungkol po sa usapin ng urinal doon po sa mga pampublikong kalsada naman. Opo, sa ngayon po pala ang kasalukuyang congressman naman ng Marikina na ito pong si Bayani Fernando ay tila tumatakbong bilang mayor uli yan po sa Marikina City. So gusto po natin na ipalam na ito pong si Mayor Teodoro naman so magaling po yan.
Pero kinalaban po nito ni Chairman Fernando, hintayin po natin ang nag-aalikabong laban dyan po sa Marikina City sa usapin ng mayoralty naman. You see the board. Opo, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating balita, sa ating programa. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:20 ng 21 ng gabi. Ito lamang po sa ating programang Manibela ng Masa Ondago. Regards po pala natin, ito pong si Kuya Pablo Paulo Olivares II. Oo. Opo, so napaka nang ngiti, ano? Ngiting serbisyo. So smooth na smooth. Natural na natural ang ngiti ni Kuya Pau. Opo, so yan mga ganyang ngiti. Pag nakikita mo, tanggal stress, tanggal pagod. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. So gusto naman natin makita yung yung ngiti naman ni Kuya Eric. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, ito po advisory, advisory po mula po sa Parañaque City Public Announcement, October 28, 2021. List of members, names and the schedule of distribution of member data records or MDR for approved sponsored PhilHealth for District 1. Nasa ibaba ang listahan ng mga pangalan ng mga benepisyaryo at schedule ng binyo para sa pagkuha ng member data records or MDR mula sa Parañaque City Health Plan Office. Opo, ipinaalala sa lahat na magdala ng mga sumusunod. Health Plan Office. Face mask and face shield, black ballpen, valid government ID, at saka alcohol. Opo, so yun po ay paalala, no? Paalala po ng local government unit of the city of Parañaque. At kahapon nga po pala, nagkaroon din po ng local school board meeting, October 28, 2021. Kahapon nagkaroon ng pagpupulong ng local school board o LSB ng lungsod ng Parañaque sa panguno ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Committee of Education Chairman, Councilor Tess Diasis, Parañaque City Budget Officer Alejandro De Pano, Dolly Villar ng local school board, Parañaque City Schools Division, Superintendent Evangeline P. Ladenes at mga miyembro ng nasabing committee. At ito, maganda pong balita. Maganda po itong balita para po doon sa mga mag-aaral ng City Government of Parañaque. Memorandum of Agreement signing with Parañaque Anti-Drug Abuse Council, Parañaque National High School, and at saka ito po tinatawag na Drug-Free World Place. Drug-Free World Philippines. Opo, October 20, 2021 kahapon. Kahapon po Webes ay formal na nagkaroon ng tinatawag na Memorandum of Agreement signing and local na pamalang lungsod ng Parañaque sa panguna ni Mayor Edwin Olivares, Parañaque Anti-Drug Abuse Council sa panguna ni Mr. Andres Altarejos at Parañaque National High School sa panguna ni Division School Superintendent Dr. Evangeline P. Ladenes at ang Foundation for Drug-Free World Philippines sa katauhan ni Dr. Maria Teresa G. Marquez. Opo, kahapon po ito.
ang tinatawag na Memorandum of Agreement signing na ginanap ay naglalayong palawigin pa ang paglaban sa paggamit sa illegal na droga at magkaroon ng tamang paggabay at edukasyon para sa bawat mag-aral ng Piang Parañaque National High School at iba pang paralan sa lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin, Mr. Chairman, ito pong tinatawag na signing of agreement between Parañaque Anti-Drug Abuse Council, Parañaque National High School, at ito pong tinatawag na Drug Free World Philippines naman kahapon dito po sa lungsod ng Parañaque. Siyempre sa panguna pa rin po ng boteheng Mayor Edwin Olivares. You know those things people need to justify the life. Yes, we were born to be alive. Born to be alive. Okay, so dito na po magtatapos na naman ang ating mga balita at mga impormasyon. At sa kasalukuyan, siyempre, babati na tayo. Dadako na po tayo doon sa happy birthday. Doon po sa ating mga kaibigan na nag-birthday kahapon, ngayon at bukas. Ito po si Councilor Bong Binson at ganun din po yung former Congressman Ed Salcita. Happy birthday po. At ngayon po yung mga nag-birthday at bukas, inuuna po na namin ang aming pagbati sa inyo ng happy birthday. Running down the street, it's supposed to fine. So, siyempre, tayo po ay natutuwa dahil sa ilalim po tayo ng pandemic naman na kung saan ilan po sa ating mga kaibigan na hindi na po pinalad na abutin pa muli ang kanilang birthday dahil sila po ay tinamaan ng virus at hindi po sila nakaligtas. So, doon po sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, talaga naman pong happy birthday. So, tayo po ay magpapasalamat sa dakilang lumika dahil tayo po ay iningatan at inalagaan sa ilalim po ng pandemic dala ng virus mula po sa COVID-19. Mr. Aba, ayan na, happy birthday! You're dancing to the music with exclusive mix by DJ Bombo.
Ayan na, so malapit na talagang Pasko, no? Ilang araw na lang ba yan? 57? Doon po sa atin mga kaibigan, ano? So mayroon pa tayong naiiwan. So doon po sa atin mga kaibigan ng mga nasa online. Opo, so Merry Christmas in advance. Aba, yan na. Pasko. Mayag Mobile Sounds. Kay sigla DJ Kid. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsuran pa. Ang bawat tahanan ay hanggang iba't iba. Tayo na mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan ay hanggang iba't iba. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Mayag Mobile Sounds. Kasi dating gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang atin ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan ay handang iba't iba. Tayo na tiliw, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Mayag Mobile Sounds. DJ Kid. Tamparan simbahan ay nanggising na. At walang nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magpan, tayo'y magsilagan. At masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang bam-bam-bam-bam-bam. Ang tamban ay tuluyang ang gising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Magkapanakang tanda, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tiyagis na simbang gabi mo naruhutin pagka tayo'y may tulong sa pananalain. Ang tamban ng simbahan ay nanggising na. Tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang tamban ay tuluyang ang gising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon.
Ayan, so, Banayag doon po sa ating mga kaibigan. So, doon po sa mga nasa online, maraming salamat po sa inyo. So, hindi ko na po maisa-isa, no? Opo, so ngayon po ay Biyernes. Happy long weekend. Doon po sa atin mga kaibigan, ingat-ingat pa rin po tayo. Opo, so tayo naman po ay November October 29, 30, 31, 1 and 2. Yes, we were born. Opo, so holiday. Ay, hindi. So dito pala may pasok na, no? Dati, kasama yan doon sa, karugtong po yan doon sa, no? Sa bakasyon. Pero ngayon may pasok na. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabi, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo ay magkakasama-sama sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Bye-bye!